Sa tag-araw ng 1943, sa gitna ng isang digmaan na pumapunit sa Europa, isang umbok sa harapang silangan ang naging sentro ng atensyon ng dalawang hukbo. Kursk, isang lungsod sa kanlurang bahagi ng Rusya, ay nakatayo sa mga linyang Aleman pagkatapos ng mga pag-usbong ng mga Sobyet noong nakaraang taglamig. Para kay Hitler, ang pagsira sa umbok na ito ay isang paraan upang mabawi ang nawalang inisyatiba mula nang maganap ang labanan sa Stalingrado. Para kay Stalin, ang depensahan nito ay nangangahulugang pagkumpirma ng pagbawi ng kanyang hukbo. Ang parehong mga panig ay nagtipon ng malalaking puwersa. Ang Alemanya ay nagtipon ng halos 900,000 kalalakihan, higit sa 2,700 mga tangke at libu-libong mga piraso ng artilerya. Ang Unyong Sobyet na naalerto ng kanilang sistema ng paniktik ay naghanda ng isang depensang hindi pa nagaganap na may higit sa 1,000,000 mga sundalo at 6 na mga pader ng mga fortifikasyon. Sa loob ng mga linggo, ang umbok ng Kursk ay napuno ng mga trench, mga minangpuk at mga posisyon ng artilerya, habang ang mga tangke ng Tigre, Pantera at T-4 ay naghahanda para sa isang labanan na alam ng lahat na magiging makapagpasiya. Noong 5 ng Hulyo, ang pinakamalaking labanan ng mga tangke sa kasaysayan ay malapit nang magsimula. Hindi lamang ang kontrol ng isang teritoryo ang nakataya, tinutukoy nito ang kapalaran ng harapang silangan. Sino ang nakapagpatunay ng kanilang lakas sa Kursk? Ang pinagmula ng sagupaan sa pagitan ng Alemanya at Unyong Sobyet. Ang ikalawang digmaang pandaigdig ay hindi nagsimula dahil sa isang tanging dahilan. Ito ay itupala ng mga taon ng tensyon sa politika, mga tunggalian sa pagitan ng mga ideolohiya at mga krisis pang-ekonomiya na nagbago sa Europa sa panahon ng pagitan ng mga digmaan. Matapos ang matinding pagkatalo ng Alemanya sa ilalim ng kasunduan sa Versailles noong 1919, ipinangako ni Adolf Hitler at ng kanyang partido na ibabalik ang kapangyarihan ng bansa at palalawakin ang teritoryo nito. Samantala, sa Unyong Sobyet, pinatatag ni Joseph Stalin ang isang komunismong rehimen na tinignan ng may pagdududa sa kanluran at sa Berlin. Sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, noong Agosto ng 1939, pinirmahan ni Hitler at Stalin ang paktong hindi pag-atake na kilala bilang Paktong Molotov-Ribbentrop. Bukod sa pampublikong kasunduan, naglaman ito ng mga lihim na protokol para hatiin ang silangang Europa. Dahil sa paktong ito, sinalakay ni Hitler ang Poland noong 1 ng Setyembre ng 1239 at nagsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig. Hindi nagtagal, sinakop ng mga tropang Sobyet ang silangang bahagi ng Poland ayon sa napagkasunduan. Habang ang kanlurang Europa ay nasa digmaan, tumingin si Hitler patungong silangan. Nais niyang sakupin pa ang mas malaking teritoryo para sa Alemanya na tinatawag niyang buhay na espasyo. Noong ika-22 ng Hunyo ng 1941, inilunsad ng Alemanya ang Operasyong Barbarossa, ang pinakamalaking paglusob sa lupa hanggang sa panahong iyon, na may layuning sirain ang hukbong pula at agawin ang mga yaman ng Sobyet. Sa simula, mabilis na umusad ang mga tropang Aleman na nagdulot ng malalaking pagkalugi sa buhay at teritoryo sa Unyong Sobyet. Gayunpaman, ilang mga salik ang nagpapahirap sa opensiba: ang kakulangan sa supply, ang lawak ng teritoryong Ruso, ang pagtutol ng hukbong pula, at ang taglamig na nagpahinto sa mga Aleman sa pintuan ng Moscow sa pagtatapos ng 1941. Ang digmaang kulog na naging epektibo sa kanlurang Europa ay hindi naging matagumpay sa malalawak na kapatagan ng silangan. Noong 1942, sinubukan ng Alemanya na muling kunin ang inisyatiba sa pamamagitan ng Operasyong Asul na naglalayong sakupin ang mga taniman ng langis sa Caucasus at kunin ang Stalingrado. Bagamat nakamit nila ang ilang mga pag-usbong,
Nagtapos ang kampanya sa kabiguan nang sumuko ang ika-6 na hukbong Aleman noong Pebrero ng 1943. Ang pagkatalong ito ay malaki ang naging epekto sa moral ng Alemanya at pininsala ang kanilang mga plano ng pagpapalawak sa silangan. Habang nagpapatuloy ang digmaan, nagsimulang magbago ang balanse ng puwersa. Ang hukbong pula ay nag-oorganisa at nakakabawi ng lakas. Ang Alemanya, sa kabilang banda, ay dumaranas ng mga pagkalugi na hindi madaling mapapalitan at ang kanilang ekonomiyang militar ay nagsimulang humina laban sa industrial na pagsisikap ng Sobyet. Sa bagong sitwasyong ito, ang umbok ng Kursk ay naging isang pangunahing punto. Matapos ang mga pag-urong ng taglamig ng 1900 at 42 hanggang 1900 at 43, pinalaya ng mga Sobyet ang isang malawak na lugar kabilang na ang Kursk. Ang sitwasyong ito ay nagbigay ng isang protuberansya sa mga linya ng Alemanya na nagbigay ng pagkakataon sa Wehrmacht magsagawa ng isang pag-atake sa pamamagitan ng pang-ipit at alisin ang maraming mga tropang Sobyet na naglalayong mabawi ang inisyatiba. Para kay Hitler at sa kanyang mga general, ang operasyon sa Kursk na tinawag nilang Operasyong Ciudadela ay tiningnan bilang huling malaking pagkakataon upang baguhin ang kapalaran sa harapang silangan. Ngunit noong 1943, ang hukbong pula ay malayo na sa anyo ng kanilang hukbo noong 1941. Natutunan nila ang kanilang mga pagkakamali, pinahusay ang kanilang mga armas at handang magtanggol. Kasabay nito, sa kanlurang bahagi, ang mga kaalyado ay naghahanda para sa kanilang paglusob sa Sicilia at sumusuporta sa Unyong Sobyet ng malalaking halaga ng material na militar sa pamamagitan ng programang Lend-Lease. Ang digmaan ay hindi na lamang isang serye ng mga hiwalay na labanan, naging isang pandaigdigang hidwaan ito kung saan ang bawat estratehikong galaw ay may epekto sa lahat ng mga harapan. Ang paghahanda para sa labanan sa Kursk ay nagsimula sa ganitong konteksto. Ang mga Aleman ay umaasa na ang kanilang mga bagong tangke, tulad ng Tigre at Pantera, ay makakaya nilang malampasan ang kakulangan sa bilang. Ang mga Sobyet na naalerto ng mga plano ng mga Aleman sa pamamagitan ng kanilang mga ahente ay nag-organisa ng isang depensa na may lalim na idinisenyo upang pigilan at pagod sa atake ng Alemanya bago magsagawa ng kanilang sariling kontra-atake. Kaya, sa kalagitnaan ng 1943, parehong naghahanda ang dalawang hukbo para sa isang labanan ng malalaking sukat. Isang labanan na hindi lamang magtatakda ng kontrol ng harapang silangan, kundi pati na rin ang kinabukasan ng digmaan sa Europa. Stalingrad, ang suntok na sumira sa opensiba ng Aleman. Ang pagbagsak ng Stalingrado noong Pebrero ng 1943 ay isang malaking dagok para sa Alemanya sa ikalawang digmaang pandaigdig. Sa unang pagkakataon, isang buong hukbong Aleman ang sumuko. Mahigit sa 70,000 mga sundalo na pinamumunuan ni Marshal ng Haring Friedrich Paulus ang nagbaba ng kanilang mga armas sa isang lungsod na ganap na nawasak. Ang pagkatalong ito ay nagbago ng takbo ng digmaan sa harapang silangan. Hanggang sa panahong iyon, ang Wehrmacht ay umuusad ng malakas, ngunit sa Stalingrado nawalan sila ng inisyatiba. Mula sa puntong iyon, ang hukbong pula ay nagsimulang lumipat sa opensiba. Ang imahe ng hindi matitinag na puwersang Aleman ay nabasag magpakailanman. Agad na naramdaman ang mga epekto. Kinailangan ng Alemanya na umatras mula sa maraming mga posisyon sa timog ng Rusya. Ang mga tropang Aleman na labis na napinsala at may mas kaunting mga karagdagang unit ay hindi na kayang magsagawa ng malalaking pag-atake tulad ng dati. Samantala, ang Unyong Sobyet ay nakabawi ng lakas, nireorganisa ang kanilang hukbo at nagsimulang mag-usad ng dahan-dahan. Ang kalamidad sa Stalingrado ay nagpakita rin ng mga seryosong problema sa loob ng hukbong Aleman. Ang kakulangan sa supply, ang layo ng mga tropa mula sa kanilang mga base, at ang katotohanang hindi pinapayagan ni Hitler ang mga taktikal na pag-atras ay lalong nagpabigat sa sitwasyon.
Maraming mga kasamahan ng Alemanya sa digmaan tulad ng mga Rumenyo at Italians ay hindi nakatiis sa mga pag-atake ng mga Sobyet na nag-iwan sa mga puwersang Aleman na mas nakalantad. Para sa Unyong Sobyet, ang tagumpay sa Stalingrado ay isang tagumpay militar at politikal. Ipinakita nito sa buong mundo na ang paglaban ng Sobyet ay kayang talunin ang pinakamalakas na hukbo sa Europa. Sa loob ng bansa, ang labanan ay naging simbolo ng pambansang pagkakaisa at lakas laban sa kaaway. Matapos ang Stalingrado, naglunsad ang hukbong pula ng ilang mga opensiba. Napalaya nila ang mga mahahalagang lungsod tulad ng Kursk, Belgorod at Kharkov. Gayunpaman, ang mga mabilis na pag-usbong na ito ay nagpakalat ng sobrang layo sa mga linya ng Sobyet at ang mga Aleman ay nagamit ang pagkakataon upang magsagawa ng isang kontra-atake noong Marso ng 1943. Sa ilalim ng pamumuno ni Erich von Manstein, nakuha muli ng Alemanya ang Kharkov sa isang opensibang nagpatunay na maaari pa rin silang maging mapanganib. Ang pansamantalang tagumpay na ito ay nagbigay kay Hitler at sa kanyang mga general ng pag-asa na magsagawa ng bagong pag-atake upang muling baguhin ang sitwasyon, ang Operasyong Citadel. Matapos ang Stalingrado, nagbago ang paraan ng pamamahala sa digmaan sa Alemanya. Nagsimulang manghimasok si Hitler ng mas madalas sa mga desisyong militar na nagdududa sa kanyang sariling mga general. Dahil dito, ang mga desisyon ay naging mabagal at hindi gaanong nababago. Ang pagkatalo ay nakaapekto rin sa moral sa Alemanya. Bagamat sinubukan ng propaganda na paliitin ang tindi ng pagkatalo, maliwanag sa lahat na nagbago na ang mga bagay. Ang pag-asa para sa isang mabilis na tagumpay sa silangan ay unti-unting naglaho. Militar pinilit ng Stalingrado na tanggapin ng Alemanya na hindi na nila kayang manalo lamang sa mga mabilis at nakakagulat na pag-atake. Ang digmaan ay naging isang labanan ng paglaban kung saan mas mahalaga ang mga yaman, supply at kakayahang mag-replenish ng mga sundalo at materyales. Sa larangang ito, ang Unyong Sobyet na may malaking populasyon at tulong mula sa USA at Britanya ay may kalamangan. Sa kabila ng matinding leksyon mula sa Stalingrado, nagpasya si Hitler na maglaan muli para sa isang malaking opensiba. Kursk ang naging layunin. Ang plano ay magsagawa ng isang nakatutok na pag-atake sa umbok ng Kursk, paikutan ito at sirain ang malaking bahagi ng hukbong pula. Ngunit noong 1943, ang hukbong pula ay ibang-iba na kumpara sa 1941. Natutunan nila ang kanilang mga pagkakamali, pinahusay ang kanilang kagamitan at handa na silang tumagal. Para sa Alemanya, ang Kursk ay isang huling pagkakataon upang mabawi ang kalamangan. Para sa Unyong Sobyet, ito ay isang pagkakataon upang kumpirmahin ang kanilang pagbawi at magpatuloy sa pagsulong patungo sa panghuling tagumpay. Nagsimulang maghanda ang parehong mga hukbo para sa isa sa pinakamalalaki at pinakapasya na labanan sa buong digmaan, kapanganakan ng Kursk Salient. Pagkatapos ng tagumpay ng mga Sobyet sa Stalingrado at ang mga pag-urong ng mga Aleman noong taglamig ng 1942, nagbago ang mapa ng silangang prente. Sa pagitan ng mga lungsod ng Oryol sa Hilaga at Belgorod sa timog, nabuo ang isang umbok sa mga linya ng labanan. Sa gitna ng umbok na ito, matatagpuan ang lungsod ng Kursk. Ang rehiyong ito na sumasabog patungong kanluran sa mga linya ng mga Aleman ay resulta ng mga opensiba ng mga Sobyet na nagpalaya ng maraming teritoryo pagkatapos ng Stalingrado. Para sa mga Aleman, ang umbok ay isang banta. Mula rito, maaaring magsagawa ang pula ng hukbo ng mga bagong pag-atake sa maraming direksyon. Para sa mga Sobyet, ito ay isang posisyon ng pagsulong na nakuha sa malaking halaga na dapat nilang protektahan sa anumang halaga. Ang umbok ng Kursk ay may lapad na mga 250 kilometro at lalim na mga 160. Sa mga terminong militar, ang anyo nito ay nagbigay ng mga benepisyo at panganib. Kung ang mga Aleman ay umatake ng malakas sa mga pakpak na Hilaga at timog ng sabay, maaari nilang paikutin ang mga tropang Sobyet na naroroon.
Ang ideyang ito ay nakita ng mataas na command ng Aleman bilang isang pagkakataon upang hampasin ang pula ng hukbo, sirain ang malaking bilang ng mga tropa, at mabawi ang inisyatiba sa silangan. Ang pagbuo ng umbok ay nangyari ng paunti-unti habang tinutulak ng mga Sobyet ang mga tropang Aleman pabalik sa mga unang buwan ng 1943. Gayunpaman, ang mismong lawak ng pagsulong ng mga Sobyet ay nagbigay daan sa pagpapakita ng kanilang mga hukbo. Habang pinapalakas ng mga Sobyet ang kanilang mga posisyon sa Kursk, ang mga Aleman sa pamumuno ni Hitler, Manstein at Model ay nagsimulang magplano ng isang malaking opensibang operasyon upang durugin ang umbok. Ang pangkalahatang sitwasyon sa panahong iyon ay komplikado para sa Alemanya. Sa kabila ng tagumpay na taktikal sa pagbabalik sa Kharkov noong Marso 1943, ang Wehrmacht ay nagdusa ng maraming pagkatalo. Ang kanilang mga dibisyong pang-infantry ay humina at kahit na ipinakilala ang mga bagong modelo ng tangke tulad ng Tiger at Panther, karamihan sa kanilang mga puwersa ay patuloy na umaasa sa mga mas lumang modelo. Sa kabilang banda, ang Unyong Sobyet ay nasa buong yugto ng muling pagtatayo ng militar. Matapos ang mga pagkatalo noong 1941 at 1942, natutunan ng pula ng hukbo kung paano ayusin ng mas mabuti ang kanilang mga tropa, mag-coordinate ng pinagsamang mga atake ng infantry, artillery at mga tangke at bumuo ng mga solidong sistemang depensibo. Bukod dito, ang produksyon ng mga armas at sasakyan ng mga Sobyet na pinalakas ng programa ng tulong ng mga kaalyado ay tumaas ng malaki. Habang lumilipas ang mga linggo, ang umbok ng Kursk ay naging isang lugar ng konsentrasyon ng mga puwersa. Parehong nagtipon ng napakaraming tropa, tangke, kanyon at eroplano ang magkabilang panig sa paligid ng umbok. Ang rehiyon ay naging isang uri ng tagpuan na inihanda para sa isang hindi maiiwasang labanan. Mula sa panig ng mga Aleman, ang planong operasyon ay tinawag na Operasyon Citadel. Ang layunin nito ay magsagawa ng dalawang sabayang pag-atake, isa mula sa hilaga na pinamunuan ni General Walter Model at isa mula sa timog sa ilalim ng pamumuno ni Erich von Manstein. Ang layunin ay isara ang umbok at durugin ang mga puwersang Sobyet na nakakulong dito. Gayunpaman, ang Operasyon Citadel ay nagdusa ng ilang mga pagkaantala. Nagduda si Hitler tungkol sa tamang oras upang simulan ang pag-atake. Isa sa kanyang mga pag-asa ay maghintay ng sapat na bilang ng mga tangke ng Tiger at Panther upang matiyak ang tagumpay. Ang mga pagkaantala na ito ay nagbigay daan sa mga Sobyet na palakasin ang kanilang mga depensa at maghanda ng isang sistemang depensibo na may maraming linya, suportado ng malalawak na mga minanglupa, mga posisyon ng artilerya at mga reserbang mobile. Habang nagtitipon ang mga Aleman ng mga tropa at materyales, ang mga Sobyet ay pinalakas din ang kanilang intelihensyang militar. Sa pamamagitan ng isang network ng mga espiya at pag-intercept ng mga komunikasyon, nakuha ng mataas na command ng Sobyet na kilala bilang Stavka ang tumpak na impormasyon tungkol sa mga plano ng mga Aleman. Alam nilang malapit na ang atake, alam nila kung saan ito magko-concentrate at alam nila kung anong uri ng mga puwersa ang kanilang haharapin. Ang pagsilang ng umbok ng Kursk at ang pagbabago nito sa isang mahalagang layuning militar ay isang proseso na pinagsama ang mga teritorial na pagsulong, mga pangangailangan sa estratehiya at ang dinamika ng isang digmaang nagbago na. Ang Kursk ay hindi lamang isang heograpikal na punto. Ito ay ang tagpuan kung saan susubukan ng Alemanya na bawiin ang kanilang lakas at kung saan maghahanap ang Unyong Sobyet ng konsolidasyon ng kanilang pagbawi. Ang salpukan ay malapit nang mangyari. Ang pinakamalalaking puwersa ng tangke sa kasaysayan ay naghahanda upang magsagupaan sa isang labanang magpapasya kung sino ang magkokontrol sa silangang prente sa mga susunod na taon. Ang Operasyon Citadel, pagpaplano at diskarte ng Aleman. Matapos patatagin ang prente noong taglamig ng 1942 at 42 at 43 at bahagyang maibalik ang Kharkov, ang mataas na command ng Aleman
ay naghahanap ng paraan upang baguhin ang takbo ng digmaan sa silangan. Ang Operasyon Citadel ay iniisip bilang pagkakataong iyon. Ang pangunahing layunin nito ay durugin ang umbok ng Kursk sa pamamagitan ng isang pag-atake ng pinsa at sirain ang isang malaking bilang ng mga dibisyon ng Sobyet. Si Adolf Hitler na pinapalakas ng pangangailangang magpakita ng lakas pagkatapos ng kalamidad ng Stalingrado ay sumuporta sa ideya ng isang malaking opensiba. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan na ipinahayag ng ilang mga general, ipinilit ni Hitler na ang isang tagumpay sa Kursk ay magbabalik ng inisyatiba ng Aleman at magpapalakas ng moral hindi lamang sa prente, kundi pati na rin sa likuran. Ang plano ay magsagawa ng dalawang sabayang pag-atake, isa mula sa hilaga at isa mula sa timog ng umbok. Mula sa hilaga, ang ikasiyam na hukbo sa ilalim ng pamumuno ni Walter Model ay dapat sumulong patungong Kursk mula sa lugar ng Oryol. Mula sa timog, ang ika-4 na hukbo ng panzer ni Hermann Hoth at ang detachment ng hukbo ni Kempf ay dapat umatake mula Belgorod patungong Hilaga. Kung magtagumpay ang parehong pag-atake, ang mga puwersang Sobyet sa umbok ay maaipit at madurog. Ang mga Aleman ay nagplano ng pagtipon ng kanilang pinakamahusay na mga unit para sa operasyong ito. Makikilahok ang mga dibisyong elite tulad ng Panzer SS Corps at ilalagay ang mga bagong tangke tulad ng mga modelo ng Tigre at Panther. Ang pag-asa ay ang teknikal na kalamangan ng mga sasakyang ito ay magbabayad sa kawalan ng bilang laban sa pula ng hukbo. Gayunpaman, ang proseso ng pagpaplano ay puno ng mga problema. Ipinagpaliban ni Hitler ng ilang beses ang petsa ng pagsisimula ng operasyon. Noong una, naisip na ilunsad ang pag-atake sa Abril, ngunit ang kakulangan ng sapat na mga bagong tangke at ang kondisyon ng panahon ay nagdulot ng pagkaantala sa plano. Ang tiyak na petsa ay itinakda para sa simula ng Hulyo ng 1943. Ang paghihintay na ito, bagaman nagbigay daan sa mga Aleman upang magtipon ng higit pang kagamitan, ay nagbigay rin ng oras sa mga Sobyet upang palakasin ang kanilang depensa. Dahil sa kanilang network ng intelihensya, alam ng mga Sobyet na may naghahanda ng isang malaking pag-atake laban sa umbok ng Kursk at kumilos sila ayon dito. Isa pang problema ay ang hindi pagkakasunduan sa pagitan ng mga general ng Alemanya mismo. Si Walter Model, na may tungkuling magsagawa ng pag-atake sa Hilaga, ay nagduda sa posibilidad ng mabilis na tagumpay. Sa pagmamasid sa mga tumitinding fortifikasyon ng mga Sobyet, iminungkahi ni Model na ipagpaliban o kanselahin ang atake, ngunit tinanggihan ito ni Hitler. Ang iba, tulad ni Erich von Manstein, ay mas optimistiko. Bagaman kinikilala nilang ang isang matagumpay na pag-atake ay magiging posible lamang kung magagawang sorpresahin ang mga Sobyet. Ang estratehiya ng Alemanya sa Citadel ay nagpapanatili ng diwa ng mga naunang operasyon. Maghanap ng isang malaking tagumpay sa pamamagitan ng pinagsamang paggamit ng mga blindadong sasakyan, artilerya at suporta ng himpapawid. Ang modelo ay batay pa rin sa Blitzkrieg, bagaman ang mga kondisyon ng 1943 ay hindi na tulad ng nakabaluti. Ang pula ng hukbo ay ngayon ay mas malakas, mas maayos na naorganisa at mas handa upang harapin ang mga mas na pag-atake. Sa mga tuntunin ng mga puwersa, ang Alemanya ay nagtipon ng humigit kumulang 900,000 kalalakihan, halos 2,700 tangke at mga self-propelled na kanyon, mahigit 10,000 mga kanyon ng artilerya at mga 2,000 eroplano para sa operasyon. Isang napakalaking konsentrasyon, ngunit ito ay mas mababa pa rin kumpara sa puwersa ng depensa ng Sobyet na nag-deploy ng halos 1,300,000 sundalo at halos 3,600 na daang tangke sa lugar ng Kursk. Si Hitler ay umaasa na ang paggamit ng mga bagong nakabaluti, lalo na ang Tigre at ang Pantera, ay maghahatid ng pagbabago. Ang Tigre, na may malakas na kanyon at makapal na armor, ay mas superior sa mga tangke ng Sobyet sa bukas na laban. Ang Pantera
Bagamat mas mabilis at moderno, ay may mga technical na problema na hindi naresolba ng buo bago ang labanan. Sa kabila ng mga depekto, maraming taya ang inilagay sa kakayahan nitong masira ang mga linya ng depensa ng kalaban. Ang suporta ng himpapawid ay tiningnan din bilang isang pangunahing salik. Ang Luftwaffe ay dapat na umatake sa mga posisyon ng Sobyet bago at habang umuusad ang mga puwersang panglupa, nililinis ang daan para sa mga blindado at binabawasan ang paglaban ng kalaban. Sa kabila ng lahat ng paghahanda, ang mga kondisyon ay hindi paborable para sa Alemanya. Ang balanse ng puwersa ay nagbago, ang taktikal na sorpresa ay halos imposibleng makuha, at ang pagkaantala ay nagbigay daan sa pula ng hukbo upang magtayo ng maraming linya ng depensa sa lalim, puno ng mga mina, fortifikasyon at mga reserba na handang maglunsad ng kontra-atake. Ang Operasyon Citadel ay kumakatawan sa isang malaking panganib. Para sa Alemanya, ito ay isang halos desperadong taya upang bawiin ang kalamangan sa silangan. Kung mabigo, ang pula ng hukbo ay hindi lamang tatagal, kundi maaari itong magsagawa ng isang permanenteng opensiba na maglalagay ng panganib sa buong posisyon ng Alemanya sa Rusya. Noong 5 ng Hulyo ng 1943, matapos ang ilang linggong pagtitipon at pagkaantala, nagsimula sa wakas ang atake. Ang dalawang hukbo ng Alemanya ay sumulong laban sa isang kaaway na matagal nang naghihintay, nakapagtatag ng mga posisyon at determinadong magtanggol. Nagsimula na ang labanan sa Kursk. Paghahanda ng Sobyet, mga depensa, katalinuhan at logistik. Habang ang Alemanya ay nagpaplano ng kanilang atake sa umbok ng Kursk, hindi na natili ang Unyong Sobyet na walang ginagawa. Dahil sa kanilang network ng intelihensya, alam ng mataas na command ng Sobyet mula pa sa simula na ang mga Aleman ay naghahanda ng isang malaking opensiba. Ang impormasyong ito ay naging susi sa pagdisenyo ng isang malalim at maayos na depensa. Ang pula ng hukbo, sa pamumuno ng Stavka, ay nagtakda ng layunin na labanan ang atake ng Alemanya at pagkatapos ay magsagawa ng isang opensiba. Upang makamit ito, ang mga Sobyet ay nagtayo ng isa sa mga pinakakomplikadong sistema ng depensa sa buong digmaan. Ang depensa sa Kursk ay hindi isang simpleng linya ng mga kanal, ito ay isang komplikadong hanay ng maraming mga layer ng mga posisyong pinalakas na idinisenyo upang pigilan, magsayang at sa wakas ay hadlangan ang anumang pagsulong ng kalaban. Nagtayo sila ng hanggang 6 na magkakasunod na belt ng depensa sa paligid ng umbok. Ang bawat belt ay binubuo ng mga kilometro ng mga trinchera, mga minadong bukirin, mga nakatagong posisyon ng artilerya, mga pugad ng makinang pangbaril, mga hadlang na antitangke at mga kanlungan na mahusay na nakatago. Ang ideya ay simple: pigilan na masira ng mga blindadong sasakyan ng Alemanya ang depensa sa isang solong pag-atake at pilitin silang makipaglaban sa maraming linya ng paglaban. Ang dami ng mga mina na ginamit ay napakalaki. Higit sa 250,000 na mga anti-tangke at anti-personal na mina ang inilagay sa mga pangunahing ruta ng pagsulong. Ang mga minang ito ay magpapabagal sa pagsulong ng kalaban at pipilitin ang mga tangke ng Alemanya na gumalaw ng mabagal, na magpapadali sa kanilang pagkawasak ng mga kanyon at mga hunter tank. Ang artilerya ng Sobyet ay nagkaroon ng isang mahalagang papel sa depensa. Nagsama-sama ang libu-libong mga kanyon at mga rocket launcher sa mga estratehikong lugar, handang magbukas ng isang malawak na putok sa sandaling subukan ng mga Aleman na basagin ang mga linya. Bukod pa rito, nagtatag sila ng mga unit ng mga mobile na reserba na kayang magsagawa ng mga lokal na kontra-atake sa mga lugar na makarating ang kalaban. Ang pula ng hukbo ay natuturin mula sa mga pagkakamali ng nakaraan. Hindi tulad ng mga unang taon ng digmaan, ngayon ay mas mahusay na ang kanilang mga tropa sa pag-coordinate sa pagitan ng infanteriya, blindado at artilerya. Ang komunikasyon sa pagitan ng mga unit ay napabuti at ang mga komandante ng Sobyet ay may mas malawak na kalayaan upang gumawa ng mabilis na mga desisyon sa larangan ng digmaan.
Sa mga tuntunin ng materyal na paghahanda, nakamit ng Unyong Sobyet ang isang malaking pagbawi. Noong 1942 at 1943, ang kanilang industriya ng militar ay tumaas ang produksyon ng mga tangke, kanyon, eroplano at mga bala ng malaki. Ang malaking bahagi ng produksyon na ito ay naging posible dahil sa paglipat ng mga pabrika patungong Ural, malayo sa saklaw ng Alemanya at sa mga supply na natanggap mula sa programang Lend-Lease mula sa USA at Gran Britanya. Sa Kursk, ang mga tangke ng T-34 ay nanatiling gulugod ng mga pwersang nakabaluti ng Soviet. Bagamat hindi matitinag laban sa mga bagong tangke ng Alemanya tulad ng Tigre, ang kanilang bilang at ang kadalian ng produksyon ay ginawa silang isang malakas na puwersa. Bukod dito, nag-deploy ang pula ng hukbo ng mga anti-tangke na kanyon at mga unit na espesyalista sa tambangan upang labanan ang pagsulong ng kalaban. Sa himpapawid, bagamat may taktikal na kalamangan pa rin ang Luftwaffe, ang hukbong panghimpapawid ng Sobyet ay mas maayos na ang organisasyon kumpara sa mga nakaraang taon. Ang pula ng hukbo ng himpapawid ay hindi lamang kayang magbigay ng suporta sa mga puwersang panglupa, kundi pati na rin makipag-agawan sa kontrol ng kalangitan sa mas balanseng mga laban. Sa antas ng pamamahala at kontrol, may isang mahalagang pagkakaiba kumpara sa mga nakaraang kampanya. Si Stalin, na dati ay nakikialam ng direkta sa mga taktikal na desisyon, ngayon ay nagbigay ng mas maraming autonomiya sa kanyang mga general tulad ni Zhukov, Rokossovsky at Vatutin. Ang fleksibilidad na ito ay nagbigay daan para sa mas mabilis na mga operasyon at naging mas kaunti ang posibilidad ng mga pagkakamali sa kalkulasyong politikal. Ang paghahanda ng Sobyet ay naging sobrang tindi at maingat na kung kaya't alam ng mga sundalo, pareho na sila ay humaharap sa isang makasaysayang pagsubok. Hindi lang ito isang depensa ng isang sektor, kundi ang depensa ng buong estratehiya ng pagbawi ng Unyong Sobyet. Kung mabasag ng mga Aleman ang Kursk, ang pula ng hukbo ay mapipilitang umatras muli. Kung makakapagtagumpay, magkakaroon sila ng pagkakataon na tuluyang dumaan sa opensiba. Para sa mga Sobyet, ang Kursk ay hindi lang isang karaniwang laban. Ito ang oras para patunayan na sila ay natuto, nakatiis at ngayon ay kaya nilang manalo. Sa kanilang mga depensa na nasa posisyon, mga reserbang handa at mga puwersang nakahanda para kumilos, ang pula ng hukbo ay naghintay sa atake ng Alemanya. Bawat sundalo, bawat komandante, bawat baterya ng artilerya ay alam na ang paparating na salpukan ay maaaring magtakda ng hinaharap ng buong digmaan sa silangan. Ang labanan ng Prokhorovka at ang punto ng pagbabago. Noong ika-12 ng Hulyo, taong 1943 sa mga paligid ng maliit na bayan ng Prokhorovka, naganap ang isa sa mga pinakamatinding at pinakapait na laban ng mga tangke sa buong kasaysayan. Matapos ang ilang araw ng matinding labanan, nakapagtamo ng ilang tagumpay ang mga puwersang Aleman sa timog ng papalabas ng Kursk. Gayunpaman, hindi nila nabasag ang mga depensang Sobyet. Upang pigilan ang kanilang pagsulong at baguhin ang takbo ng labanan, nagsagawa ng isang malaking kontra-atake ang pula ng hukbo sa lugar na ito. Ang Corpus Panzer SS na binubuo ng ilan sa mga pinakakaranasang dibisyon ng hukbong Aleman tulad ng Leibstandarte, Das Reich at Totenkopf ay nangunguna sa pagsulong ng mga Aleman patungong Prokhorovka. Sa harap nila, ang ika-5 hukbo ng mga tangke ng Guard na pinamumunuan ng general na si Pavel Rotmistrov ay may misyon na pigilan sila. Ang salpukan ay brutal. Higit sa 1,000 mga tangke at mga sasakyang nakabaluti ang naglaban sa isang maliit na espasyo sa gitna ng mga bukirin, mga lambak at mga kagubatan. Ang labanan ay nangyari sa napakababang distansya, sa maraming kaso ay wala pang 500 metro. Ito ay nagpatanggal ng ilang kalamangan ng mga mabibigat na tangke ng Aleman tulad ng Tigre sa malalayong laban. Simula sa madaling araw nagsagawa ang mga Sobyet ng mga malalaking atake mula sa harapan. Ang kanilang mga tangke ng T-34
na mas magaan at mas madali maneho ay sumulong sa mga alon laban sa mga posisyon ng mga Aleman. Ang taktika ng mga Sobyet ay simple ngunit mapanganib. Lumapit ng sapat upang mapigilan ang kalamangan ng kanyon ng Tigre at pilitin ang mga Aleman na lumaban sa mga kondisyon na hindi paborable sa kanila. Ang labanan ay naging isang serye ng magulong salpukan. Ang mga larangan ng labanan ay mabilis na napuno ng mga sirang sasakyan, usok at mga krater mula sa mga pagsabog. Ang artileriya at ang himpapawid ng parehong panig ay patuloy na nakikialam, lalong pinapalala ang pagkawasak. Ang kalupaan ay may malaking papel. Ang mga pagtaas at pagbaba ng lupa, mga lambak at mga natural na hadlang ay nagpapahirap sa galaw ng mga tangke ng Aleman na idinisenyo para sa mga labanan sa bukas na patag. Ang mga TT-34 ng mga Sobyet, bagamat mas madaling mawasak, ay nakikinabang sa mas mahusay na paggamit ng tereno upang umatake mula sa mga hindi inaasahang posisyon. Ang mga pagkalugi ay malaki sa parehong panig. Daan-daan at 500 mga tangke ang nawasak o napinsala sa loob ng ilang oras. Ang infanteriya na sumusuporta sa mga blindado ay nagdusa rin ng malupit na mga pagkalugi na nahuli sa gitna ng krus na apoy mula sa artileriya at mga machine gun. Sa kabila ng tapang ng mga Sobyet, ang ikalimang hukbo ng mga tangke ng Guard ay nagtamo ng mabigat na pagkalugi at hindi nila nawasak ang Corpus Panzer SS. Gayunpaman, nagtagumpay ang kanilang atake sa pagpigil sa pagsulong ng mga Aleman. Ang puwersang tinatangay ng mga dibisyon ng SS mula pa noong mga nakaraang araw ay tumigil sa Prokhorovka. Walang malinaw na nanalong panig agad-agad sa lugar ng labanan. Pinanatili ng mga Aleman ang ilan sa kanilang mga posisyon, ngunit wala na silang sapat na lakas upang ipagpatuloy ang kanilang opensiba. Ang kanilang mga pagkalugi sa mga nakabaluti ay mahirap palitan at ang oras ay laban sa kanila. Habang ang labanan sa Prokhorovka ay nagpapatuloy sa ibang bahagi ng harapan, ang mga Sobyet ay nagsagawa ng mga bagong opensiba tulad ng Operasyon Kutuzov sa hilaga ng Kursk. Ang mga opensibang ito ay nagpapilit sa mga Aleman na ilihis ang mga tropa at mga yaman na orihinal na nakalaan upang suportahan ang Operasyong Citadel. Noong ika-13 ng Hulyo, iniutos ni Hitler ang pagsuspinde ng opensiba sa Kursk. Ang balita ng mga pagsalakay ng mga alay sa Sicily ay nagpalala pa ng estratehikong sitwasyon. Hindi na kayang magpokus ng Alemanya ng kanilang mga puwersa lamang sa silangan. Kailangan na rin nilang magdepensa sa kanlurang harapan. Ang labanan sa Prokhorovka ay nagmarka ng punto ng pagkatalo ng Operasyong Citadel. Bagamat ang pula ng hukbo ay nagbayad ng mataas na halaga sa buhay at materyal, natamo nila ang kanilang pangunahing layunin, pigilan ang opensiba ng Alemanya. Pagkatapos ng Prokhorovka, nawalan ng kakayahan ang mga Aleman na muling makuha ang inisyatiba sa silangan. Ang pula ng hukbo sa kabilang banda ay nagsimulang maghanda ng serye ng mga kontraopensiba na magtutulak sa mga Aleman pabalik na magpapasimula ng daan patungong Berlin. Ang Prokhorovka ay higit pa sa isang laban ng mga tangke. Ito ang sandali kung kailan ang digmaan sa silangang prente ay nagbago ng tuluyan. Mula noon, hindi na muling magsasagawa ang Wehrmacht ng isang malaking opensiba sa silangan. Ang pula ng hukbo ay kumuha ng kontrol sa digmaan at hindi na ito bibitawan hanggang sa katapusan ng labanan. Ang ganting atake ng Sobyet at ang pagbagsak ng opensiba ng Aleman. Matapos ang labanan sa Prokhorovka at ang pagkansela ng Operasyong Citadel, mabilis na lumipat ang hukbong pula mula sa depensa patungo sa opensiba. Ang mga planong Sobyet na inihanda bago pa man magsimula ang labanan ay agad na ipinatupad. Ang layunin ay malinaw, samantalahin ang pagkapagod ng mga Aleman at bawiin ang teritoryo sa lahat ng sektor ng salyente ng Kursk. Ang unang malaking kontraopensiba ay ang Operasyong Kutuzov na inilunsad noong ika-12 ng Hulyo laban sa hilagang sektor ng salyente sa lugar ng Oryol. Ang mga puwersang Sobyet na pinatatag ng mga hukbong tangke, infanteriya at artilerya ay umatake sa mga posisyon ng ika-9 na hukbo ng Aleman na pinamumunuan ni Walter Model. Mula sa simula,
Nahirapan na ang mga Aleman na nanghihina na mula sa Operasyong Citadel na pigilan ang presyon. Matinding mga labanan ang naganap. Ang mga Sobyet ay kumilos ng dahan-dahan na nahaharap sa matinding pagtutol at matibay na mga fortifikasyon. Gayunpaman, hindi kayang magtagal ng mga Aleman. Bawat araw na lumilipas, lalo pang humihina ang kanilang mga linya. Pagtapos ng Hulyo, gumuho ang salyenteng Aleman sa Oryol. Muling nasakop ng mga puwersang Sobyet ang lungsod at nagpilit na mag-urong ang mga Aleman sa hilagang sektor. Kasabay nito, sa katimugang sektor, inilunsad ng Hukbong Pula ang Operasyong Rumyantsev noong unang bahagi ng Agosto. Ang layunin ng operasyong ito ay palayain ang mga lungsod ng Belgorod at Kharkov. Para rito, ang front ng Voronezh at ang front ng Steppes na sinusuportahan ng malaking konsentrasyon ng mga tangke at artilerya ay tumuligsa ng malakas sa mga posisyon ng mga Aleman. Ang mga Aleman, pagod na at naubos ang kanilang mga reserba, ay hindi nakapagpigil sa pagsulong ng mga Sobyet. Noong 5 ng Agosto, pinalaya ng mga puwersang Sobyet ang Belgorod. Sa parehong araw sa Moscow, nagpaputok ng mga salbo ng artilerya bilang tanda ng pagdiriwang. Ito ang unang pagkakataon na nagsagawa ng ganitong seremonya upang gunitain ang isang mahalagang tagumpay sa digmaan. Ang lungsod ng Kharkov ang naging susunod na layunin. Bagamat nag-organisa ng matibay na depensa ang mga Aleman sa pamumuno ni Manstein, hindi nakayanan ang matinding presyo ng mga Sobyet. Matapos ang mga linggong matinding labanan sa lungsod, pinalaya ang Kharkov noong 30 ng Agosto, 1943. Ang pagkawala ng Kharkov ay isang matinding dagok para sa hukbong Aleman sa silangan. Hindi lamang ito nagpasimula ng pagkawala ng isang mahalagang lungsod sa estratehiko at industrial na mga aspeto, kundi nagpahiwatig din ng katapusan ng anumang posibilidad na makuha muli ng mga Aleman ang inisyatiba sa rehiyon. Ang kombinasyon ng mga operasyong Kutuzov at Rumyantsev ay nagmarka ng kabiguan ng Operasyong Citadel. Hindi lamang hindi nila nawasak ang salyente ng Kursk, kundi nagbawas pa sila ng higit pang teritoryo. Mula sa puntong iyon, ang Hukbong Pula ay patuloy na magsusulong ng opensiba sa front ng silangan ng walang putol hanggang sa pagtatapos ng digmaan. Ipinakita rin ng kontraopensibang Sobyet ang ebolusyon ng militar ng URSS, ang koordinasyon sa pagitan ng infanteriya, mga tangke, artilerya at aviation ay napabuti ng malaki. Ang mga opensiba ay pinlano ng malalim na may malinaw na mga layunin, mga pagpapareserba sa mobile at isang sistemang logistikal na nagsisiguro ng tuloy-tuloy na supply ng mga tao at materyales. Sa kabilang banda, ang sitwasyon ng mga Aleman ay mabilis na lumala. Ang mga pagkawala na natamo sa Kursk at mga kasunod na opensiba ay hindi madaling mapapalitan. Ngayon, ang Alemanya ay humarap sa isang digmaan sa dalawang harapan. Sa silangan, laban sa isang hukbong pula na patuloy na lumalakas, at sa kanluran, sa lumalaking banta ng mga bagong operasyon ng mga allies pagkatapos ng paglapag sa Sicilia. Bukod pa rito, ang moral ng mga tropa ng Aleman sa front ng silangan ay nagsimulang bumagsak. Ang ideya ng mabilis o desisibong tagumpay ay nawala. Ang katotohanan ay naging isang digmaang pagtutol laban sa isang kalaban na bawat araw ay nagiging mas agresibo at handang labanan. Sa estratehikong antas, malinaw ang mga kahihinatnan. Mula sa Kursk, ang Alemanya ay mapipilitang magsimula ng isang posisyong depensiba sa silangan. Ang anumang susunod na opensiba ay magiging limitado at hindi magbabago ng pangkalahatang takbo ng digmaan. Ang Hukbong Pula sa kabilang banda ay hindi lamang napanatili ang mga posisyon nito, kundi nagkaroon ng kumpiyansa. Ang mga tagumpay sa Kursk, Oryol, Belgorod at Kharkov ay nagpatunay na ang makinarya ng militar ng Sobyet ay handa na para sa malalaking opensiba. Ang labanan para mabawi ang buong Ukraine, Belarus at sa huli ang pag-usad patungong Poland at Alemanya ay nagsimula na. Ang kontraopensiba ng mga Sobyet pagkatapos ng Kursk ay hindi lamang isang taktikal na tugon.
Ito ay ang simula ng pangwakas na opensiba na magdadala 2 taon mula ngayon sa pagbagsak ng Berlin. Mga bunga ng Kursk, hindi maibabalik na pagbabago sa silangang harapan. Ang labanan ng Kursk, kasama ang mga kasunod na opensiba, ay nagmarka ng isang mahalagang pagbabago sa ikalawang digmaang pandaigdig. Pagkatapos ng Kursk, nawala ng inisyatiba ang Nazi na Alemanya sa silangang prente. Mula noon, patuloy na magpapatuloy ang hukbong pula ng Sobyet sa opensiba hanggang sa makarating sa Berlin noong 1945. Ang kabiguan ng Operasyong Citadel ay hindi lang isang pagkatalo sa larangan ng militar. Ito ay isang pag-amin na hindi na kayang manalo ng Wehrmacht sa digmaan sa silangan. Ang kakayahang maglunsad ng opensiba ng mga Aleman na nakabatay sa mga mabilis na operasyon at mga maniobra ay winasak sa Kursk. Mula noon, ang Alemanya ay pumasok sa isang estratehiyang depensibo, sinusubukang pigilan ang pagsulong ng Sobyet kaysa magtakda ng ritmo ng digmaan. Ang mga material na pagkalugi ng Alemanya sa Kursk ay malubha. Bagamat ang mga ulat ay nagkakaiba, tinatayang ang mga Aleman ay nawalan ng humigit kumulang na 500 mga tangke at daan-daang eroplano, bukod pa sa mga 10,000 sundalo na napatay, nasugatan o nahuli. Ngunit higit pa sa mga pisikal na pagkalugi ay ang pagkawala ng tiwala. Ang moral ng hukbong Aleman na dati nang tinamaan ng Stalingrado ay nagdusa ng isang bagong pagbagsak. Sa panig ng Sobyet, ang Kursk ay isang patunay ng ganap na pagbawi ng hukbong pula. Hindi lang nila pinigilan ang atake ng mga Aleman, kundi agad silang nagsimula ng opensiba, ipinakita ang isang kakayahan sa pagpaplano, koordinasyon at pagsasakatuparan na malaki ang pinagkaiba sa mga nakaraang kampanya. Mula sa pang-industriyang pananaw, ipinakita rin ng Kursk ang estratehikong kalamangan ng Sobyet. Habang ang Alemanya ay nahihirapang palitan ang mga pagkatalo nito, ang Unyong Sobyet ay nagpapatuloy ng mass produksyon ng mga tangke, eroplano at artilerya na malaki ang lamang sa kakayahan ng Alemanya. Bukod pa rito, ang suporta mula sa USA at Britanya ay lalong nagpapalakas sa pagsusumikap ng Sobyet. Sa larangan ng politika at estratehiya, ang Kursk ay nagpasimula ng mabilis na pagbagsak ng impluensya ng Alemanya sa silangang Europa. Habang ang hukbong pula ay sumusulong patungong kanluran, ang mga bansang kaalyado ng Alemanya tulad ng Romania, Hungary at Bulgaria ay nagsimulang pag-isipan muli ang kanilang posisyon sa digmaan. Sa kanlurang prente, ang mga alyado ay nagmasid ng maigi sa mga kaganapan sa labanan ng Kursk. Ang kakayahan ng Unyong Sobyet na tumagal at pagkatapos ay magsimula ng opensiba ay nagpatibay ng kooperasyon sa loob ng malaking alyansa. Pinatibay din nito ang paniniwala ng mga komandante ng alyado na ang pagbukas ng pangalawang prente sa kanlurang Europa ay nagiging mas agarang hakbang upang matiyak ang pagkatalo ng Ikatlong Reich. Militarily, itinuro ng Kursk ang mga mahahalagang aral. Ang panahon ng Blitzkrieg ay natapos na. Ang mga digmaang mabilis na galaw at malalim na penetrasyon na siyang tatak ng mga kampanya ng Alemanya noong 1900 at 39-1940 ay hindi na posible laban sa isang kalaban na handa, mahusay ang supply at may malalim na depensa tulad ng itinayo ng Unyong Sobyet. Mula noon, ang Wehrmacht ay mapipilitang magsagawa ng isang digmaan ng posisyon, ipinagtanggol ang malalawak na prente na may mas kaunting mga tao at mas kaunting mga yaman kaysa sa kinakailangan. Ang sitwasyong ito ay nagdala sa serye ng mga ordinadong pag-atras, lokal na mga kontra-atake, ngunit hindi na muling magkakaroon ng malakihang opensiba sa silangan. Para sa Unyong Sobyet, ang Kursk ay isang malinaw na senyales na ang pangwakas na tagumpay ay posible. Ang karanasang nakuha sa pagpaplano ng malakihang opensiba, ang pinagsamang paggamit ng mga armas at ang kakayahang mapanatili ang puwersang ofensibo ay gagamitin sa mga susunod na kampanya sa Ukraine, Belarus, Poland at sa huli sa Alemanya. Ang mga kahihinatnan ng Kursk sa tao ay malaki. Ang mga 10,000 sundalo ay namatay sa loob ng ilang linggo.
Ang mga kanayunan ng Kursk, Oryol at Belgorod ay iniwan ng mga guho, puno ng mga nawasak na blindado at mga nayon na winasak ng mga laban. Ngunit para sa Hukbong Pula at para sa Unyong Sobyet sa pangkalahatan, ang presyo ay tiningnan bilang isang kinakailangang sakripisyo. Ang Kursk ay ang makasaysayang hakbang upang matiyak na ang digmaan ay hindi na muling babalik sa puso ng Rusya. Ang tagumpay ay nagpagtibay sa pagbabago ng Hukbong Pula bilang isang makinarya ng digmaan na kayang dalhin ang digmaan sa teritoryo ng kalaban. Ang labanan ng Kursk ay nagtapos ng lubusan ang kabanata ng malalaking opensiba ng mga Aleman sa silangan. Mula noon, ang kasaysayan ng digmaan sa Europa ay magiging kwento ng mga pag-atras ng Alemanya, mga pagsulong ng Sobyet, at ang mabagal ngunit tiyak na pagbagsak ng Ikatlong Reich. Mga saksi ng pinakamalaking labanan sa tangke. Ang labanan sa Kursk ay isa sa pinakamalaking engkwentro sa ikalawang digmaang pandaigdig. Higit pa sa mga bilang at galaw ng mga tropa, ang karanasan ng mga sundalong nakipaglaban doon ay nagbigay ng direktang pananaw sa hirap ng digmaan. Sa panig ng mga Sobyet, si Alexei Smirnov, isang sundalo ng infanteriya, ay naaalala ang mga araw bago ang pag-atake ng mga Aleman. Alam naming darating sila. Bawat gabi naririnig namin ang tunog ng makina ng kanilang mga tangke, walang natutulog ng maayos. Naghanda kami upang magtanggol, alam namin na walang pag-urong. Nang magsimula ang pambobomba bago ang pag-atake, inilarawan ni Ivan Petrov, isang artilyero ng Sobyet, ang sandali bilang isang bagyong puno ng ingay at mga lupaing itinaas ng mga pagsabog. Ang artilerya ng mga Aleman ay tumama ng ilang oras. Hindi namin kayang itaas ang aming ulo. Akala namin hindi kami makakaligtas sa unang araw. Alam din ng mga Aleman na hindi magiging madali ang operasyon. Si Heinrich Reuter, sundalo ng dibisyon ng Totenkopf, ay sumulat sa kanyang tala-arawan. Bawat metro na inaabante namin ay pinaputukan kami ng malupit. Bawat posisyon ng Sobyet ay ipinagtanggol hanggang sa huling tao. Hindi ko pa naranasan ang ganitong kalakas na paglaban. Sa mga laban sa paligid ng Prokhorovka, ang mga laban ng mga tangke ay partikular na matindi. Si Sergei Antonov, isang trooper ng T-34, ay naaalala ang pag-usad laban sa mga tangke ng Aleman. Wala nang oras para sa komplikadong taktika, dumiretso kami sa kanila. Ang usok, alikabok at ingay ay bumabalot sa lahat. Minsan makikita mo ang kalaban na ilang metro na lang ang layo. Ang mga puwersang Aleman na may kumpiyansa sa kalamangan ng kanilang mga tigre na tangke ay nakatagpo ng hindi inaasahang paglaban. Isang opisyal ng Katawan Panzer SS ay nagsulat, "Mas malakas ang aming mga tangke pero mas marami sila. Bawat pagkakataon na sisirain namin ang isa, 3 pa ang lilitaw. Hindi ito labanan ng mga manobra, ito ay labanan ng pagtutol." Ang impanterya parehong Aleman at Sobyet ay labis na nagdusa. Ang mga trench, mga minahan at patuloy na pambobomba ay halos hindi na nagbibigay daan para makagalaw ng walang panganib. Si Vladimir Kuznetsov, isang nurse ng Sobyet, ay nagsabi na maraming mga sugatang hindi na na-evacuate sa oras. Ginagawa namin ang aming makakaya, dinala namin sila sa mga pansamantalang silungan sa ilalim ng lupa, ngunit marami sa kanila ay hindi nakaligtas. Ang kakulangan ng tubig at kakarampot na pagkain ay lalong nagpapalala ng kalagayan. Ang mga sundalo ay tumatagal ng buong araw sa mga trincherang binaha o sa mga krater ng mga pagsabog. Ang init ng tag-init ay nagpapabilis sa impeksyon ng mga sugat at ang mga sakit ay nagsimulang kumalat sa mga pagod na tropa. Ang kalupaan ay nagdudulot din ng komplikasyon. Ang mga kubling, mga ilog, at mga maruruming bukirin ay nagpapabagal sa parehong mga umaatake at nagtatanggol. Isang komandante ng artilerya ng Aleman ay inilarawan ang larangan ng digmaan bilang isang masa ng putik, baluktot na bakal at mga katawan, kung saan ang paggalaw ay mabagal at mapanganib. Ang mga labanan ay nag-iwan ng malalim na peklat.
Maraming mga sundalo na nakaligtas ay naaalala ang labanan bilang isang sandali ng tuloy-tuloy na pagdurusa. Para sa iba, ito ang kanilang unang karanasan sa tunay na labanan. Para sa iba naman, ito ay isang pag-uulit ng kabangisan na naranasan na nila sa mga nakaraang kampanya. Ang mga pagkakaiba sa motibasyon ng dalawang hukbo ay malinaw ding makikita sa mga testimonya. Para sa mga sundalong Sobyet, ang pagtatanggol sa Kursk ay ang pagtatanggol sa kanilang inang bayan. Para sa marami namang Aleman, ang pakiramdam na magtatagumpay sila ay nawala na. Ang labanan ay nakikita bilang isang laban para mabuhay, hindi para magtagumpay. Habang ang opensiba ng mga Aleman ay nabigo, ang mga testimonya na nakolekta ay nagpapakita ng pagbabago sa kalooban ng mga tropa. Ang mga sundalong Sobyet ay nagsalita ng tumataas na kumpiyansa. Bawat araw na sila'y tumitindi, bawat kontra-atake na isinagawa ay isang palatandaan na kaya nilang manalo. Sa kabilang banda, ang mga Aleman ay nagsimulang maniwala na hindi na nila kayang manalo sa digmaan sa silangan. Ang mga opisyal ng Aleman ay nakaramdam din ng pagbabagong ito. Isa sa kanila na nagsulat pagkatapos ng digmaan ay umamin, "Sa Kursk, hindi lang kami nawalan ng mga tangke. Nawalan kami ng pag-asa na maipataw ang mga kondisyon ng digmaan." Sa pagtatapos ng labanan, ang tanawin ay nagpapakita ng lawak ng labanan. Ang mga buong nayon ay nawasak. Ang mga bukirin ay puno ng mga nasirang sasakyan, mga krater ng artilerya at mga abandonadong trench. Para sa mga nakaligtas, ang Kursk ay nakatatak bilang isang labanan ng matinding pagtutol, kung saan ang kaligtasan mismo ay isang tagumpay. Ang mga testimonya na nakolekta ng mga historiador sa mga sumunod na taon ay nagbigay ng isang direktang pananaw sa katotohanan ng labanan. Higit pa sa mga estratehiya at mga bilang, ang labanan sa Kursk ay naranasan ng libu-libong karaniwang tao sa mga kalagayan na naglagay ng hangganan sa kanilang pisikal at mental na pagtutol. Ang labanan ng Kursk ay isa sa mga pinakamalaking laban sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nagtipon ang Alemanya ng halos 900,000 sundalo, 2,000 at 700 tangke at mahigit 10,000 kanyon upang subukang durugin ang hukbong pula. Sa harap nila, ang Unyong Sobyet ay nag-deploy ng mahigit 1,300,000 kalalakihan at 3,000 at 600 tangke na inorganisa sa 6 na linya ng depensa. Nagsimula ang pag-atake ng Alemanya noong 5 ng Hulyo, 1943. Ngunit ang mga minang patibong, ang pagtutol ng mga Sobyet at ang kalamangan sa bilang ay nagpaslow at nagdugo sa pag-usad. Noong 12 ng Hulyo sa Prokhorovka, naglaban ang higit sa 1,000 at 200 tangke sa isa sa pinakamainit na labanan ng buong digmaan. Dito, natigil ang pag-usad ng Alemanya ng buo. Di nagtagal, inilunsad ng hukbong pula ang kanilang mga kontraopensiba, pinalaya ang mga lungsod tulad ng Oryol, Belgorod at Kharkov. Nawala sa Alemanya ang halos 500 tangke, 100 eroplano at mga 10,000 sundalo. Ngunit mas mahalaga pa, nawala nila ang kakayahang maglunsad ng bagong atake sa silangang prente. Mula sa Kursk, ang hukbong pula ay patuloy na umusad hanggang sa pagbagsak ng Berlin noong 1945. Ang industriyang Sobyet na pinapalakas din ng suporta mula sa mga kanlurang kaalyado ay nagsiguro na hindi na muling mangyari ang pagkatalo ng 1941. Para sa mga sundalong nakipaglaban sa Kursk, ito ay isang labanan ng matinding pagtitiis. Para sa kasaysayan, ito ay ang sandali kung kailan ang digmaan sa Europa ay nagbago ng direksyon magpakailanman.